Alam mo, ang nakakainis lang sa atin, kapag mahirap ka talaga. Makakapag-aral, hanggang high school lang kapag wala kang pera. Kung valedictorian at sobrang matalino, okay na at maigagapang kasi nga may kasiguraduhan naman. Kaya na ng scholarship at magandang future. Paano naman ang mga katulad nating walang pera at tama lang ang talino? Ayon, walang karapatang tumungtong ng college. Mananatili na lang mahirap at kapag nagtagal, mag-aasawa na. Kawawang buhay ng mahihirap. Napatingin si Claudine sa best friend niyang si Juday. Nasa ilog sila at naliligo kasama ang mga dati nilang kaklase. Kagagraduate lang nila sa high school. Yun lang ang naging pagkakataon nila para magsama-sama at mag-outing sa ilog malapit sa kanila. Ako? Gusto ko makapag-aral sa kolehiyo, Juday. Pag-amin ni Claudine. Ayokong hanggang dito na lang. Gusto kong makaahon kami sa hirap. Maparanas ko sa pamilya ko ang magandang buhay. Napatingin sa kanya si Juday. Paano mo naman gagawin yon? Mahirap ang oportunidad para sa mahihirap na katulad natin. Malayo pang eskwelahan sa atin. Ang makakapag-aral lang siguro sa atin, yang sina Vanji at si Tunet. Kasi may kaya naman talaga yung mga yan. Eto namang si Jimwell, mag-a-abroad kahit 16 pa lang. Rinig ko, pineke raw ang mga papel. Ang lakas talaga ng loob. Tama naman ang sinabi ni Juday. Hindi nagbubukas ang oportunidad para sa kanilang mahihirap. Sa panahon kasi nilang yon, hindi madali ang lahat. Kung hindi talaga siya magsusunog ng kilay, hindi siya magkakaroon ng scholarship. Mas madalas lang makatanggap ng offer ang mga valedictorian sa mga high school dahil limitado lang naman ang pagbibigay ng scholarship sa mga estudyante. At ang mga natitira, nauuwi na lang sa pagiging magsasaka, tricycle driver, waitress sa mga restaurant sa bayan at mga tauhan sa asyenda. Yung iba, nagiging OFW sa ibang bansa kahit fake pa ang mga papeles at TNT ang sistema. Sa ganoon, nakakaahon naman ang iba, pero wala namang tutulong sa kanya para makapangibang bansa. 16 pa lang din siya at takot sa lugar na ganoon. Kung pupunta man siya, gusto niya ay sa legal na paraan. Baka mauna pa siyang sumuko dahil walang lakas ng loob kesa maiahon sa hirap ang pamilya. Medyo natawa si Juday. Paano mo naman gagawin yung Claudine? Mahirap lang din naman kayo. Yung tatay mo, tauhan lang naman sa hasyenda. Yung nanay mo, tamang magtinda lang ng kaunting mga kakanin. Ang dami niyo pang magkakapatid. Napabuntong hininga si Claudine. Bahala na. Maghahanap ako ng paraan. Basta maging maganda lang ang buhay namin. Gusto ko kasi talaga maging nurse. Tapos, saka ako mangingibang bansa. Iyon talagang bala ko. Ang hirap naman ng pangarap mo. Saad ni Juday. Good luck na lang talaga. Wala pa talaga siyang naiisip na paraan kung papaano pag-aaralin ang sarili. Pero naniniwala siyang hindi lang hanggang doon ang kaya niyang gawin. Pagod na siyang maging mahirap, kaya gagawin niya ang lahat para makatapos lang sa pag-aaral. Yun nga lang, may darating agad na pagsubok sa kanilang pamilya. Nay, ano ho ang gagawin natin? Kawawa na ho ang tatay. Naluluhang sabi ni Claudine. Nakatayo si Claudine sa gilid ng hospital bed. Ang kanyang amay nakahiga at hindi gumagalaw. Isang gusot ng mga wire at tubo ang nagdudugtong rito. Naawa na talaga siya sa kanyang ama. Lumuluhan na rin ang kanyang ina na nakatayo sa kanyang tabi. Pakiramdam ni Claudine, parang sinasaraduhan sila ng mga pader. Kapag ganoong kahina ang padre di pamilya, nawawalan siya ng pag-asa. Nay, ano pong gagawin natin? Nanginginig ang boses ni Claudine. Pinunasan ng nanay niya ang mga luha gamit ang likod ng kamay. Hindi ko alam, anak. Hindi ko pa talaga alam. Nasabi na sa kanila na ang kalagayan ng kanyang ama ay kritikal. Nahihirapan sila sa pinansyal pero gusto pa rin nilang ilaban ang buhay ng kanyang ama. Public hospital pero sa lala ng kondisyon, marami pa rin talagang kailangan sa pagpapagamot. Tumataas ang mga bayarin sa bawat araw sa ospital at bilang panganay, bumabagabag talaga yun kay Claudine. Susubukan ko ulit kay Doña Aurelia. Baka naman magpahiram ulit siya.
Sambit ng kanyang ina. Medyo nag-alinlangan si Claudine. Pero wag na po tayong umasa masyado, nanay. Malaki na ho ang napautang sa atin, Doña Aurelia. Maaring hindi na po tayo makaulit muli. Lalo na't alam niya pong wala naman tayong ibabayad. Napasinghap ang kanyang ina. Pero susubukan ko pa rin. Wala na naman tayong ibang malalapitan kundi sila lang. Huminga ng malalim si Claudine. Kung ganon, sasama ho ako sa inyo. Hindi niya maiwasang isipin ang mga panahon na palagi silang naghihirap. Mga panahong nagtatrabaho ng husto ang kanyang ama para lang may mailagay na pagkain sa lamesa. Mahal na mahal nilang magkakapatid ang kanilang ama, kaya alam ni Claudine na gagawin nila ang lahat para rito. Pasensya na, Carlita. Hindi ko na kayo mapapahiram pa. Hanggang doon na lang ang kaya kong ipahiram sa pamilya mo. Saad ni Doña Aurelia. Mas lalong napaiyak ang kanyang ina. Parang awan niyo na po. Wala na po talaga kaming ibang malapitan pa. Pero umiling muli ang Donya. Pasensya na, pero hindi ko na kayo mapapahiram muli ng pera. Bigo silang umalis sa hasyenda ni Doña Aurelia. Hindi na lang muna nagsalita si Claudine. Alam niyang hirap na ang kanyang ina na mag-isip kung saan ito kukuha ng pera. Malapit na sila sa gate nang matanaw ni Claudine ang isang sasakyan. Sa gobernador iyon, kay Governor Julio Salazar. Hindi na naman din katakataka na makita si Julio sa hasyenda ni Doña Aurelia. Magkamag-anak din kasi ang mga ito. Magandang araw, Gov! Bati ng guard sa kararating lang na si Julio. Ngumiti naman ito. Magandang araw din. Bibisita lang kami kay Ate Aurelia. Tumango naman agad ang gwardya. Opo. Tumuloy ng sasakyan ni Julio. Lubak-lubak at mabagal ang takbo ng sasakyan. Nakababa pa ang bintana kaya nang madaanan sila, saglit silang nagkatinginan ni Julio. Sandali, Carding. Pagpapahinto nito sa driver. Natigilan din naman sila sa paglalakad ng kanyang ina. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Anak, baka makatulong siya sa atin. Magandang araw sa inyo. Nanggaling kayo sa mansyon? Magiliw na tanong ng gobernador. Opo, Gov. Sagot naman ng kanyang ina, pero napapikit at bahagyang nawala ng balanse. Nay, ayos lang po ba kayo? Inalalayan agad ni Claudine si Carlita. Tumango naman ito kahit namumutla na. Anak, medyo nahihilo lang. Tumingin ang kanyang ina sa gobernador. Pwede po ba naming mahingi ang oras ninyo? Kailangan lang po namin ng tulong. Muling tumingin sa kanya si Julio. Sige po, Ginang. Ano ho ba yun? Kaya lang, bago pa makapagsalita muli ang kanyang ina, bigla na itong nawala ng malay. Nay! Diyos ko! Nanay! Bulalas niya at pilit na binubuhat ang kanyang ina. Lumabas naman agad ang gobernador at binuhat si Carlita. Halika, sumama ka sa akin. Dalhin natin sa ospital ang nanay mo. Ano ho? Wala po kaming pera. Nasa ospital na po ang tatay ko. Hindi na po namin kaya. Hindi natapos ni Claudine ang gusto niya pang sabihin. Ako nang bahala. Tutulungan ko kayo. Halina kayo. Saad ng gobernador sa kanya. Dahil sa mga salitang yon, nagtiwala si Claudine. Hindi na rin kasi talaga siya makapag-isip ng maayos. Parehong nasa alanganing sitwasyon ang kanyang mga magulang. Nang makarating sa ospital, okay na naman ang kanyang ina. Kailangan lang magpahinga. Na-stress at labis na napagod, kakahanap ng solusyon sa problema. Si Claudine naman, walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Tahan na, iha! Saad ng gobernador sa kanya. Tumango naman siya kaagad. Salamat po sa pagtulong. Umiling naman si Julio. Wala yon. Ano nga palang pangalan mo? Pinunasan niyang mga luha at pinilit na umayos. Ako po si Claudine. May ibinigay itong papel sa kanya. Nabayaran ko ng hospital bills ng nanay mo. Pero ang sa tatay mo, hindi ko alam. Kaya kung kailangan mo ng tulong, pwede kang pumunta dyan. Ipaliwanag mo sa akin kung anong kalagayan ng ama mo. Ang tulong na kailangan ninyo. Bukas, puntahan mo ako dyan. Hindi ako pwede ngayong araw dahil marami pa akong trabaho. Ako ang bahala sa'yo, iha. Kahit ikaw na lang ang pumunta, ayos lang sa akin.
Baka kapag sinama mo pang nanay mo, mas lalong sumama ang pakiramdam. Namuo na naman ang luha sa mga mata ni Claudine. Maraming salamat po talaga, Gov. Julio. Ngumiti naman ito. Wala yon. Oo nga pala, ilang taon ka na, Claudine? Magsa-70 na po ako sa susunod na buwan. Sagot niya naman. Mas lalong lumawak ang ngiti nito. Nag-aaral ka pa? Umiling naman siya. Hindi na po. Gusto ko po sana magkolehiyo at nursing ang kunin kaso mahirap po ang buhay. Hindi naman din po ako makakuha ng scholarship kasi hindi naman din po ako nakagraduate na may karangalan. Mataman siyang tiningnan ni Julio. Ganun ba? Pwede kitang tulungan. Pwede kitang gawin na scholar ko. Talaga po ba, Gov? Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagkaroon na ng pag-asa si Claudine. Mukhang hindi lang sa pagpapaospital ng kanyang mga magulang siya matutulungan, kundi pati na rin yata sa kanyang pag-aaral. At dala ni Claudine ang pag-asang yon sa pagpunta sa opisina ng gobernador. Wala siyang inisip na kahit na anong masama. Ang tanging nasa isip niya lamang, likas na mabait si Julio at handang tumulong sa mga mamamayan. Pero iba pala sa lahat ng kanyang inaasahan. Aalis na po ako, Gov. Tumayo agad si Claudine pero hinarangan siya nito. Iha, sandali lang. Hindi ba desperado ka? Mahinahong tanong ni Julio kahit pangit naman ang nilalaman ng mga salita nito. Pilit siya nitong pinaupo ulit sa sofa. Ano ba? Bitiwan niyo ho ako? Shh! Huwag kang maingay. Wala rin naman tao sa labas. Tayo lang ang nandito ngayon at ang mga tauhan ko. Hindi naman din kita pinipilit. Binibigyan lang kita ng offer at nasa iyo kung tatanggapin mo. Nakangisip ang sabi ng gobernador sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binabalot ng takot at kaba ang dibdib niya. Maling pumunta siya ng mag-isa roon, pero tama rin naman si Julio nang sinabing desperado na siya. Akala ni Claudine, hindi totoo at hindi ganoong karahas ang mga taong may kapangyarihan kung paano madaling manipulahin ang mga taong nasa desperadong sitwasyon. At ganoon ang ginagawa ni Julio sa kanya ngayon. Claudine, simula nito. Naiintindihan ko ang sitwasyon ng iyong ama. Napakalaki ng mga bayarin sa ospital at kritikal na, hindi ba? Alam kong mahal na mahal mo ang tatay mo at gusto kitang tulungan. Napasinghap si Claudine. Salamat na lang ho pero hindi ko... Napalitan ng nakakaloko ang ngiti nito. Ang ganda ng proposal ko sa'yo, pero ayaw mo pang tanggapin. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Parang hinawakan ng mahigpit ang puso ni Claudine. Ang paraan ng pagtingin ni Julio sa kanya, magkahalong pagnanasa at paninimbang. At hindi pa ako interesado? Sagot niya pa. Pero pinipilit pa rin talaga ng gobernador ang offer sa kanya. Kung papayag ka kahit isang gabi lang kasama ko, sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa ospital ng iyong ama hanggang sa gumaling siya. Umiling si Claudine. Para siyang masusuka sa offer ng gobernador sa kanya. Sobrang laki ng agwat ng kanilang mga edad. Nasa 40 na ang gobernador at kasing edad lang ng kanyang mga magulang. May asawa at anak na rin naman ito. Kilalang mabuti at hinahangaan si Julio kaya hindi niya inasahan na mag-aalok ito ng ganoon sa kanya. Tumangging muli si Claudine. Hindi po yan ang uri ng tulong na kailangan ko. Hindi ko kayang... Pag-isipan mo, Claudine. Isa itong pagkakataon para sa'yo. Para matulungan ang tatay mo at makaahon kayo sa hirap. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Mas lalo lamang lumapit sa kanya si Julio. Hindi lamang para sa mga bayarin ng iyong ama, kundi para na rin sa iyong pag-aaral. Hindi ba't pangarap mo yon? Kapag pumayag kang maging babae ko, kapag nagpatuloy tayo pagkatapos ng isang gabi na yon, tutustusan ko ang buong tuition mo sa kolehiyo at sasagutin ko ang mga gastusin habang nag-aaral ka para maging isang nurse. Napalunok si Claudine. Hindi niya gusto ang alok pero nahahalina siya sa mga kapalit. Kalagayan ng kanyang ama at ang pangarap niyang maging nurse ang nakasalalay. Isang landas na tila mas malayo sa bawat araw na lumilipas. Pero kapag tinanggap niya yon, hindi lang naman yon ang mga kapalit. Pati dignidad at mga prinsipyo, mawawala rin kay Claudine. Hindi ako ganun, Governor. Hindi ko kayang... Humalakhak si Julio.
Huwag ka nang tumanggi, Claudine. Wala na kayong ibang paraan. Wala nang ibang tutulong sa inyo kundi ako lang. Ano na lang bang magagawang paraan ng nanay mo? Nahihimatay na nga. Kailangan mo ng tulong. Kaya kong ibigay, Claudine. Nagbabantang tumulo ang mga luha ng dalaga habang naguguluhan sa tamang desisyon na dapat niyang gawin. Ang mga paghihirap ng kanyang pamilya ay nagpabigat sa kanyang puso. Paano niya maisasakripisyo ang kanyang mga pinahahalagahan para sa isang bagay na sa tingin niya ay hindi naman tama? Gayunpaman, mukhang wala na siyang kakapitan kaya kahit mali, tatanggapin niya para lang sa kanyang mga magulang at kinabukasan. Hindi lang ako ang maaaring tumulong. Ngunit tiyak na ako ang may kakayahan. Pag-isipan mo, Claudine. Nasa mga mata ni Julio ang panghahamon at pagnanasa sa kanya na para bang alam na alam nito ang alas na mayroon ito. Umiwas ng tingin si Claudine. Naiisip niya ang kanyang ama na nakahiga sa ospital, ang mga bayarin at ang pangarap niyang makapag-aral. Kung tatanggapin niya yon, matatapos ang lahat ng kanyang problema. Kailangan niyang kumapit kahit mali. Kahit hanggang makatapos lang siguro siya at kaya niya nang iahon sa hirap ang kanyang pamilya. Wala lang talaga siyang magawa ngayon dahil wala silang pera katulad ni Julio. Kung may pera naman sila, hindi niya naman gagawin yon. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang tibok ng kanyang puso. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit ako? Nanginginig ang boses na tanong ni Claudine. Napangiti si Julio, tila isang mandaragit na hinuhuli ang biktima nito. Dahil gusto kita. Matagal na kitang nakikita kahit nung bumibisita ako sa school ninyo noon at sa hacienda ni Ate Aurelia. Ngayon, dalagang-dalaga ka na. Mas lalo ka pang gumanda. Kaya mas lalo kitang nagustuhan. Isang gabi lang, Claudine. Ipinapangako ko na gagawin kong sulit ang sandaling yon. At kung pumayag kang pag-aralin kita, hindi naman din kita aaraw-arawin. Bibisita lang ako sa'yo kapag malungkot ako. Gusto rin naman kitang makilala, higit sa pisikal, Claudine. Magkakaroon tayo ng relasyon pero parang tipong magnobyo at magnobya lang. Hindi naman ako ganong kahayok. Aalagaan din naman kita katulad ng kung papaano ang isang nobyo sa kanyang nobya. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Bukod sa bawal, wala rin talaga siyang interes. Kung may nagustuhan man, hanggang crush at puppy love lang. Kaya ang inaalok sa kanya ni Julio bago sa kanya. Baguhan siya sa ganong relasyon at mas lalo siyang natatakot dahil pamilyadong tao na ang gobernador. Isang mapait na tukso yon para kay Claudine. Alam niyang sa pagkakataon na yon, ipagpapalit niya ang kanyang paggalang sa sarili para sa pinansyal na seguridad. Nanginginig ang kanyang mga labi sa labis na takot. Sige, pumapayag na ako. Mas lalong napangiti si Julio. Ang mas lalong paglapit at pagdampi ng mga labi nito sa kanyang pisngi. Alam niyang simula na ng kasalanang pinili niyang gawin. Pagkatapos niyang tanggapin ang alok na yon, pakiramdam ni Claudine na malaki na ang nawala sa kanya. Nang makuha na ni Julio ang kanyang katawan, tila hindi niya napag-aari iyon. Nakuha agad ang kainosentehan ni Claudine ng taong hindi niya naman gusto. Kung alam niya lang na magiging ganoon ang kanyang kapalaran, sana pala ay naging mapusok na siya sa pagpasok sa relasyon. Mas mabuti pa kung nagawa niya sa taong minamahal niya talaga. Oh, huwag kang mag-alala. Tumutupad ako sa usapan. Sabi ni Julio habang nagsusuot ng damit. Ako nang bahala sa bills ng tatay mo. At sa susunod nating pagkikita, bibigyan kita ng pera para makapag-enroll ka sa susunod na pasukan. Basta i-update mo lang ako kung sang school ka papasok. Kahit sang school, kahit sa mamahalin pa, okay lang sa akin, Claudine. Talagang sa mahal na eskwelahan siya papasok. Hindi siya papayag na kung saan-saan lang. Ngayong nakikipagkasundo siya sa gobernador, gagamitin niya ang kanyang utak. Nasimulan niya na rin naman, kaya kailangan niyang maging wais. Lumapit si Julio sa kanya at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Aalis na ako. Marami pa akong aasikasuhin. Basta kapag pinatawag kita, dito tayo palaging magkikita pero kapag may oras pa, ipapasyal din naman kita sa malayo para walang makakaalam. Ito ang magiging bahay natin. Apartment ko to at hindi alam ng asawa ko. Walang makakaalam ng sikreto nating dalawa. Huwag kang mag-alala. Nang makaalis na si Julio, doon palang bumuhos ang mga luha ni Claudine.
Matindi at hindi niya mapigilan ang kanyang mga hikbi. Wala siyang ibang mapagsasabihan dahil sariling desisyon niya naman iyon at magiging baho rin kapag kumalat pa. Pinunasan ni Claudine ang mga luha. Kaya ko to. Nandito na. Kailangan kong ayusin ang buhay ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Kailangan ko lang magtiis. Katulad ng pangako ni Governor Julio, sinagot na nga nito lahat ng expenses ng kanyang ama sa ospital. Naging tuloy-tuloy din ang pagaling ng kanyang tatay. Kahit isinuko ni Claudine ang kaluluwa, hindi niya na lamang iniisip. Basta ang mahalaga, dugtungan pa ang buhay ng kanilang ama. Anak, sana hindi nyo na ako inilaban. Matanda na rin naman ako. Ang dami kong naaabala, Claudine. Naluluhang sabi ng kanyang tatay. Umiling agad ang dalaga. Tay, hindi po kayo malaking abala sa amin. Ilalaban po namin ang buhay ninyo dahil mahal po namin kayo. Ang mahalaga, okay na po kayo. Magpagaling pa po kayo para naman makagala ulit kayo at kung saan-saan makapunta. Niyakap ni Claudine ang kanyang tatay. Importante sa kanya ito. Mabuting ama sa kanilang magkakapatid, kaya ngayong hindi nito kaya, siya ang magiging lakas para rito at sa buong pamilya. Nay, Tay, nandyan ang kotse ni Governor Julio. Mukhang papunta po sa atin. Balita ng kanyang kapatid. Bumaha agad ang kaba sa kanyang dibdib. Inaasahan na naman yun ni Claudine. Nabanggit na rin sa kanya ni Julio. Alam ng lahat ng tao sa kanila na tinulungan ng gobernador ang kanilang pamilya. Pero kahit walang masyadong nakakaalam ng sekreto nila ng gobernador bukod sa mga tauhan nito, talagang kinakabahan pa rin si Claudine. Magandang hapon, Carlita at Fasio. Magiliw na saad ng gobernador. Sana hindi ako masyadong nakakaabala. Dinaluhan agad ng kanyang ina si Julio. Hindi naman, Gov. Please, pumasok po kayo. Naku, pasensya na po sa bahay namin. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa pagbisita. Hindi po namin ito inaasahan. Nagkatinginan sila saglit ni Julio. May kahulugan yon at hindi mangmang si Claudine para hindi maintindihan. Umiwas na lamang siya ng tingin hanggang kaya. Natatakot siya na baka may makahalata. Napatingin si Claudine sa labas. Nandoon ang mga tauhan ng governor. May nilalabas sa sasakyan na kung ano-ano. Napabuntong hininga na lang siya. Naparito ako para lang kumustahin ang lagay niyo, Fasio. Balita ako'y magaling ka na't nakalabas ng araw ng ospital. Saad ni Julio at muling saglit na napasulyap sa kanya. Bakas ang pasasalamat sa ama ni Claudine. Salamat sa inyong kabutihang loob, Gov. Habang buhay kaming may utang na loob sa iyo para sa mga gastusin ko sa ospital. Maraming salamat po talaga. Wala yun. Sagot ni Julio at ikinaway pa ang kamay. Tungkulin kong tulungan ang aking mga nasasakupan. Alam ko naman na mabuti kang tao, Fasio. Masaya akong makatulong sa inyo. Lalo na't maliliit pa ang ibang anak mo. Kawawa kapag nawala ng magulang. Kawawa rin si Claudine. Siya pa naman ang panganay kaya tiyak na siya ang sasalo ng lahat ng responsibilidad kapag nagkataon. Magpasalamat din kayo kay Claudine. Baka kung hindi siya nakiusap sa akin, baka hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin kayo. Hinawakan ni Carlita ang kanyang kamay. Halata sa mukha ang pasasalamat. Tipid at napipilitan na lamang na napangiti si Claudine. Wala namang ideya ang mga ito sa kanyang tunay na ginawa. Baka kapag nalaman pa ng kanyang ama, mamuhi pa sa sarili at gusto na lang mawala. At parang may humawak ng mahigpit sa puso ni Claudine. Alam niyang hindi totoo ang magiliw na mga salita ng gobernador. Kung alam lang ng mga magulang niya, baka sabuyan pa ito ng kumukulong tubig. Pero hindi niya sasabihin ang tungkol doon. Natatakot siya na baka may gawin si Julio sa pamilya niya kapag naging komplikado ang lahat ng dahil sa kanya. Inabot ng gobernador ang basket at inilabas ang isang malaki at hinog na mangga. At dinalhan kita ng mga prutas. Galing pa ito sa hasyenda ni Ate Aurelia. At isa pa, may magandang balita rin ako tungkol kay Claudine. Napatingin sa kanya ang mga magulang niya. Nagpatuloy ang gobernador. Alam kong mahirap ang buhay ninyong mag-anak. Alam ko rin na sapat lamang sa pagkain ng inyong mga anak ang kinikita ninyo. Kaya Claudine, ibinaling sa kanya ng gobernador ang paningin. Nais kong magkaroon ka ng pagkakataon na ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Nag-aayos ako ng scholarship para makaaral ka sa kolehiyo. Deserve mo ang pagkakataon na to. Halos malagutan ng hininga si Claudine.
Hindi siya natutuwa. Hindi naman yung totoong pagtulong, kundi pagbabayad sa kapalit ng binigay niya sa gobernador. Pag-aaralin si Claudine dahil pakikinabangan naman ni Julio ang katawan niya. Ang kanyang mga magulang ay sumabog sa kagalakan. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil alam naman na pangarap niyang mag-aral. Kaya naiintindihan niya ang emosyong ipinapakita ng mga ito sa gobernador. Ang aming anak, isang iskolar. Bulalas ng kanyang ama. Maraming salamat po talaga. Gustong-gusto po talaga ng anak ko na makapag-aral. Pinilit ni Claudine na magmukhang nagpapasalamat. Tumango-tango habang ang kanyang mga magulang ay labis na nagpapasalamat sa gobernador. Sa loob naman niya bumuhos ang unos. Bawat alok, bawat kilos ng kabaitan mula sa gobernador, isang paalala ng sarili niyang sakripisyo ng kadilimang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Sumandal si Julio sa upuan. Tandaan mo, Claudine, edukasyon ang susi sa iyong kinabukasan. Sinalubong niya ang titig nito. Opo, Gov, gagawin ko. Maraming salamat po. Habang nandoon ang gobernador, tumango siya, ngumiti at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Pero puro pagpapanggap naman lahat ng yon. At para sa kanya, ang mga bagay na binigay ni Julio nang may kapalit mula sa kanya, hindi niya na dapat ipagpasalamat pa. Katulad ng plano, pinag-aral na nga siya ni Julio. Dahil malayo ang papasukang eskwelahan, napilitan siyang mag-boarding house. Lahat ng gastos, upa, allowance, pagkain at tuition fee, sagot ng gobernador. Maraming naiinggit sa kanya dahil naging scholar siya ni Julio kahit wala namang magandang credentials nung high school. Wala rin namang nakakahalata na may kakaiba sa kanila dahil marami rin naman na nabigyan ng scholarship si Julio. Hi, Claudine. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang mga iniisip. Tumingala si Claudine at nakita niya si Marcus. Kaklase niya at nag-aaral din ng nursing. Bagaman na magaan at nakakaanyaya ang presensya ng binata, hindi niya pa rin kayang mapanatag. Hi Marcus, simpleng sagot ni Claudine, pilit na ngumiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Umupo ito sa kanyang tabi. Nakita kitang nagbabasa about sa next topic natin for next week nung isang araw. Hindi ko alam na nandun ka na. Mahirap bang intindihin? Oo, medyo komplikado. Mahinang sagot ni Claudine. Tama ka, medyo komplikado nga. Natatawang sabi ni Marcus at halatang gusto pang mang-usisa. Iniisip ko kung gusto mo bang uminom ng kape minsan. Sa labas, ganun, pwede rin tayong sabay mag-aral, Claudine. Munting atraksyon ang napukaw sa loob niya. Tila nagpapaalala sa kanya na siya ay tao pa rin, na may kakayahang makipag-ugnayan sa kabila ng kanyang mga tinatagong lihim sa buhay. Ngunit mabilis naman agad yung nawala. Sa tingin ko, hindi magandang ideya yon. Pagtanggi ni Claudine. Mas gusto ko kapag sa bahay nag-aaral, iba na lang ang ayain mo, hindi ako komportable sa mga ganyan. Magkahalong pagtataka at pagkabigo ang bumaha sa mukha ni Marcus. Hindi ko sinasadyang hindi ka maging komportable. Naisip ko lang, baka maging okay tayo. Para kasing masarap kang kausap. Parang ang dami mong alam sa buhay at marami akong matututunan sa'yo. Huminga ng malalim si Claudine. Marami lang akong ginagawa at priorities ngayon, kaya mahalaga talaga sa akin ang bawat oras. Naiintindihan ko. Mahinang sabi ni Marcus. Alam mo na gusto kita, kaya maintindihan mo sana kung gusto kong gumawa ng paraan para makasama ka kahit saglit lang. Friends lang ang kaya kong ibigay. Sorry Marcus. Pero duda si Claudine kung kaya niya bang ibigay yon. Tila wala siyang karapatang magkaroon ng kaibigan sa kanyang kinasasadlakang sitwasyon. Hindi niya kayang ipagkanulo ang tiwala sa ibang tao para malaman ang kanyang mga tinatago at makalat pa sa iba. Wala naman akong magagawa kundi intindihin yun, hindi ba? Patuloy ni Marcus, baka sa boses ang pag-aalinlangan. Naisip ko lang na baka gusto mong may kausap. I mean, alam kong nakaka-overwhelming ang college. Nakikita niyang sinseridad sa mga mata nito. Ang tunay na pag-aalala, pero hindi niya magawang pansinin. Isang mapanganib na tukso yun para sa kanya at ayaw niya nang bigyan pa ng atensyon. Na-appreciate ko naman na gusto mo ako, Marcus, pero kailangan kong mag-focus sa pag-aaral ko. Wala pa talaga sa isip ko ang mga yan. Masyadong madaling kumawala ang kasinungalingan sa bibig niya.
I'm sorry, sa ngayon kailangan ko talagang mapag-isa. Kaya sana sa susunod, wag mo na lang akong lapitan o istorbohin. Nag-iingat lang naman si Claudine. Marahang tumango ang binata at baka sa mukha ang disappointment. Okay, naintindihan ko. Basta kung magbagong isip mo, nandito ako. Pwede akong kasama? Habang papalayo si Marcus, napasandal si Claudine sa upuan. Parang walang laman ng mundo kung hindi ang mga ginagawa sa kanya ni Julio. Para siyang nakagapos sa tanikalang hindi niya makita. Napuno siya ng mga pagkakataong hindi niya kayang hawakan ng mag-isa. Claudine! Tawag sa kanya nang makalabas siya ng campus. Lumingon siya at nakita niya ang isa sa mga tauhan ng gobernador na papalapit. Nagtatrabaho sa school pero alam niyang mga mata ni Julio sa kanya. Kaya nga, ingat na ingat din si Claudine sa mga taong nakakasalamuhan niya sa labas. Kahit ang boarding house na tinitirahan niya, sinigurado ni Julio na matitino ang kanyang mga makakasama at hindi siya e-impluwensyahan sa kung ano-ano. Bakit po? Maingat na tanong ni Claudine. Gusto kang makita ni Gov. Nasa bahay siya. Ang lihim na bahay. Doon nagtatagpo ang kanilang mga mundo. Busy po kasi ako. May exam pa po ako bukas. Kailangan ko pong mag-review. Saad ni Claudine. Umiling naman ito. Hindi pwedeng tumanggi. Kailangan ka niya ron. Kaya pupunta ka. Ihahatid ka namin. Napabuntong hininga si Claudine. Alam niyang wala naman siyang pagpipilian. Sige, pupunta ako. Namalaya na lamang ni Claudine na nandoon na siya. Naghihintay na ang gobernador sa loob. Lumapit ito sa kanya at may ngiti sa mga labi. Magiliw ang pagsalubong sa kanya pero halos kainin na naman siya ng kaba. Claudine! Saad nito sa mababa at malamig na boses. Nandito ka na. Sinabi pa sa akin ayaw mo raw sumama nung una. Napabuntong hininga siya. Kasi may exams pa ako bukas at kailangan kong mag-review. Kaya sana, bilisan na lang natin. Wala rin naman akong choice kundi ang pumayag. Halika rito. Inabot ni Julio ang kamay niya at iginiya siya papunta sa dining table. Kumain muna tayo. Ayoko namang magangayayat ka. Ayokong nanghihina ang girlfriend ko. Naupo sila sa hapagkainan. Pinagmamasdan siya ni Julio habang namimili siya sa kanyang pagkain. Kung titigan siya ng gobernador, para bang nahuhumaling sa kanya. Iniisip niya minsan kung nagdududa ba ang asawa nito na may tinatago itong kabit. Hindi ba nagdududa ang asawa mo sa'yo? Hindi napigilang tanong ni Claudine. Baka alam niyang manloloko ka. Kumunot ang noo ni Julio. Huwag natin siyang pag-usapan. Hindi siya nakakahalata dahil hindi ako nagbibigay ng rason para magduda. Wala ka dapat ipag-alala. At kung mahuli man niya, akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Hindi naman yon ang iniisip ni Claudine. Kung mahuli siya ng asawa ni Julio, haharapin niya ang galit nito. Hindi naman siya magpapaapi nang hindi ipinapaliwanag ang kanyang side. Pero ang totoo, natatakot din siya. Natatakot siya dahil alam na may kasalanan pa rin siya. Pinili niya pa rin maging kabit ni Julio kahit alam niyang mali. Dadalhin pa rin yon ang konsensya niya habang buhay. Ang ganda mo ngayong gabi. Sabi ni Julio, nasa tonong tila ba pagmamayari ang buo niyang pagkatao. Hindi sumagot si Claudine. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong mga kaklase. Napansin ng tauhan kong may lalaking dikit ng dikit sa'yo. Sabi ni Julio, halatang mapanganib at nakakatakot. Marcus Barbosa ang pangalan niya, hindi ba? Sumagot siya na parang wala lang. Classmate ko lang siya. May mga group project kaming magkasama. Huwag mo na lang siyang intindihin. Tumigas ang ekspresyon ng gobernador. Naliligawan ka raw? Hindi ko gusto ang ideya na hinahabol ka niya. Tinanggihan ko siya. Mabilis na sabi ni Claudine. Okay na ba? Hindi ko alam kung bakit kailangan pa natin tong pag-usapan. Hindi naman yun problema dahil wala naman akong pakialam sa kanya. Isang kurap ng satisfaction ang bumalatay sa mukha nito kahit nabahiran pa ng galit. Mabuti. Ayokong may mag-iisip na makukuha nila kung anong akin. Nangilabot naman agad si Claudine. Hindi mo ko pag-aari. Huwag mong sabihin yan, Claudine. Mababa at mapanganib ang boses nito at hinila siya palapit. Akin ka. Binili kita. Ginastosan kita kaya akin ka. Kailangan mong tandaan yun, Claudine.
Huwag kang maglalakas loob na ipagkanulo ako at ipagpalit. Hindi ako papayag. Nanginginig ang mga daliri niya sa gilid ng plato. Hindi ko gagawin yon. Mas lalong lumapit sa kanya si Julio at hinawakan ng kanyang baba para salubungin ang tingin nito. Ikaw ay isang pag-aari ko na sobra kong pinahahalagahan. Kaya kung magiging mabait ka, magiging mabait din ako sa'yo. Kahit sino pang sumubok na kunin ang atensyon mo, magagalit ako at magiging halimaw naman kung papatulan mo, Claudine. Kailangan mong maunawaan ang mga sinasabi ko dahil hindi mo magugustuhan ang kahihinatnan ng mga maling gagawin mo sa akin. Nanginginig ang mga labi na tumango si Claudine. Lumapit si Julio at pinadama ang mainit na hininga sa tenga niya. Mahal kita, Claudine. Mas mahal na kita kaysa sa asawa ko. Kaya mananatili ka lang para sa akin kailanman. Tandaan mo yan. Sa lihim na bahay na yon, sa ilalim ng mahigpit na pananakot ni Julio sa kanya, sinuko muli ni Claudine ang sarili. Aba naman, Claudine, napakahaba ng buhok mo. Laging may pa-flowers linggo-linggo. Sino ba talaga tong si Jane na to? Ang yaman siguro nitong boyfriend mo. Sabi ng boardmate niyang si Angie. Napabuntong hininga si Claudine. Hayaan mo na lang dyan, kukunin niya ni Madam mamaya. Nanlaki naman ang mga mata nito. Hindi mo man lang titingnan? Hindi na. Kay Julio yon ang galing. Hindi niya naman masabi sa ibang tao dahil wala namang rason para ipagmalaki niya pa. Gustong gusto niya na nga lang itapon palagi pero ginagawa namang dekorasyon ng landlady sa buong bahay. Kaya hinahayaan niya na lang. Claudine, parang lagi kang tulala. Okay ka lang ba? Tanong ni Angie. Oo, nag-iisip lang. Sagot naman ni Claudine. Nagpapabigat talaga sa kanyang dibdib ang katotohanan at hindi pa yun lubos na naibabahagi sa sinuman. Ngunit mayroong isang bagay kay Angie na nararamdaman niya na tila ligtas siya. Sa tagal nilang magkasama sa boarding house, naging malapit niya na rin naman itong kaibigan. Iniisip mo bang tungkol sa school? Nako, kung tungkol yan sa aralin mo, wala akong maitutulong dyan. Alam mo namang hindi ko gusto ang nursing. Nag-alinlangan si Claudine at pasulyap-sulyap sa paligid na para bang maririnig sa dingding ang kanyang mga pag-amin. Hindi naman tungkol doon. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Pero sana wag na tong makalabas sa iba. Ibinigay ni Angie ang buong atensyon sa kanya. Anong nangyayari? Oo naman. Alam mo namang hindi ako palakwento sa ibang tao. Alam mong masasabi mo sa akin ang kahit na ano. Huminga ng malalim si Claudine. Alam mo na may boyfriend ako, hindi ba? Kaso, hindi lang kasi basta boyfriend yon. Komplikado ang lahat sa amin. Paanong komplikado? Tanong ni Angie. May relasyon kami ng governor sa lugar namin. Lakas loob niyang pag-amin. Nanlaki ang mga mata ni Angie. Teka, seryoso? Ang gobernador? Ang tanda na nun na at may asawa na rin? Tumango si Claudine habang namumuo ang mga luha. Alam kong mali. Hindi ko to plinano. Nangyari na lang. Kailangan ko kasi nun ng pera para sa pagpapagamot ng tatay ko. Isang gabi lang tapos mahirap lang kami. Alam mo naman na hindi rin ako gaanong katalinuhan. Kaya nang mag-offer siya sa akin na pag-aaralin ako, basta maging kabit niya ako, pumayag na ako. Sinabi ko sa'yo to kasi ang sikip na sa dibdib. Walang nakakaalam na kahit na sino. Huwag mo sana akong husgahan agad, Angie. Hindi ko ginusto pero matagal na tong nangyayari. Bakas ang awa sa mukha ni Angie. Gusto mo ba siya? Like, may nararamdaman ka ba? Wala. Nandidiri lang ako sa kanya. Nandidiri ako sa tuwing binibigay ko ang katawan ko kay Julio. Pag-amin ni Claudine habang tumutulo ang mga luha. Mahigpit siyang niyakap ni Angie. Tahan na, malaking gulang pinasok mo at kapag nalaman ng mga tao, sa'yo ang masamang tingin. Siguradong wag kang mabuntis ng manyak na yon. Tumango agad si Claudine. Umiinom ako ng pills para hindi niya mabuntis. Mas maingat ako. Sinasabi ko sa sarili ko na pansamantala lang to, natitigil ako pagkatapos kong makapag-aral at maging nurse na ako. Kaso habang tumatagal, napapagod na ako. Gusto kong makatulong sa pamilya ko, mabigyan sila ng magandang buhay. Mahal ang nursing at hindi ko to kakayanin kung wala si Julio. Ngunit sa anong halaga?
Malumanay na tanong ni Angie na may halong pag-aalala sa boses. Napakalaki ng panganib na dala nito. May pamilya na at nasa politika pang lalaking yon. Paano kung lumabas to? Paano kung masaktan ka? Alam ko, sagot ni Claudine. Pero kailangan kong matupad ang mga pangarap ko. Gusto kong maging nurse para makatulong sa mga magulang ko at mga kapatid ko. Ito lang ang tanging paraan na nakikita ko. Kapag ngayon pa ako tumigil, sayang lang ang mga sinakripisyo ko. Kailangan may mapala ako. Napabuntong hininga si Angie. Naninikip ang dibdib ko sa'yo. Tahimik at pangiti-ngiti lang pero hindi ko alam na ganyan palang pinagdadaanan mo. Naiintindihan ko na gusto mong suportahan ang pamilya mo. Pero dapat may ibang paraan. Sakto lang ang pera namin. Iginagapang pang tuition fee ko. Kung sobrang mayaman lang talaga ako nang tumulong sa'yo, Claudine. Para makawala ka naman kay Gov. Hindi mo kailangang ilagay ang sarili mo sa panganib na ganito. Parang wala akong choice, sabi ni Claudine sa nanginginig na boses. Ayokong mamuhay ng ganito. Pero natatakot ako sa mangyayari kung bibitaw ako. Pakiramdam ko ay nasa gilid ako ng isang bangin at nasa harap ko lang si Julio. Kapag umatras ako, mahuhulog ako at kapag kumapit ako sa kanya, mapapahamak din naman ako. Inabot ni Angie at pinisil ang kamay ni Claudine. Deserve mong maging masaya at ligtas, Claudine. Hindi dapat ganito. Malalagpasan mo rin yan. Ipangako mo lang sa akin na iisipin mo kung ano talagang gusto mo at huwag mong hayaang diktahan ng ibang halaga mo pagkatapos ng lahat ng to. Huminga ng malalim si Claudine. Muli siyang niyakap ni Angie. Sa sandaling yon, nakaramdam siya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isang paalala na ang pagkakaibigan ay maaaring maging gabay kahit na sa pinakamasalimuot na mga sitwasyon. Ilang taon na nga ang tiniis ni Claudine sa lahat. Hanggang sa wakas, nakatapos na siya sa pag-aaral. Nakagraduate na siya. Masaya ang kanyang pamilya para sa kanya. Masaya rin naman si Claudine, pero mas matimbang ang kaginhawahan dahil sa wakas, pwede na siyang kumawala kay Julio. Kaya niya na at mukhang umaayon sa plano niya ang Diyos dahil unang take niya pa lang ng board exam, nakapasa na siya agad at may lisensya na. Lahat ng namamagitan sa kanila ni Julio naging masamang bangungot para kay Claudine. Ipinagpalit niya ang kanyang katawan sa pangako ng isang magandang buhay. Ngunit sa pagkakataong yon, determinado na siyang lumaya. Claudine! May bahid ng galit na sabi ni Julio. Anong sinasabi mo? Hindi sa ganito matatapos ang relasyon mo sa akin. Porke nurse ka na, ang lakas na ng loob mong kumala sa akin. Matapang niya itong tiningnan. Kailangan na itong matapos, Julio. Hindi ko na kaya to. Hanggang dito lang ang usapan natin, di ba? Siguro naman, nagsawa ka na at napakinabangan mo ng katawan ko ng husto sa ilang taong naging kabit mo ako. Lahat ng ginastos mo sa akin, alam kong bayad na ako. Hindi lang sa katawan, pati dignidad at respeto ko sa sarili ko binayaran mo. Ayoko nang maging kabit mo. Humakbang palapit si Julio at naniningkit ang mga mata sa galit. Kabit? Ganyan mo ba nakikita ang sarili mo? Mahal kita, Claudine. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Mahal? Naririnig mo bang sinasabi mo? Walang namamagitan sa atin kundi pisika lang. Sinilaw mo ko ng pera at nang kaya mong gawin para sa akin. At malinaw sa'yo una pa lang na yun ang dahilan kaya kita pinatulan. Ulit ni Claudine habang nanginginig ang boses. Sa tingin mo, ito'y espesyal? Ang tanda mo para na kitang tatay at menor de edad ako nang makuha mo. Walang pagkakataon na hindi ako umiiyak sa tuwing ginagawa natin yon. Pero wala kang pakialam at wala akong magawa. Kasi alam ko na makakapag-aral ako. Ang dumi ko sa tuwing naiisip ko yon. Kung pagmamahal lang binigay mo sa akin gaya ng iniisip mo, sana inisip mo ang nararamdaman ko. Marumi? Bulalas ni Julio. Isang malupit na ngiti ang naglalaro sa mga labi nito. Pinili mo ang buhay na to. Gusto mo ng pera. Matupad ang pangarap mo. Ambisyosa ka kaya kasalanan mo rin, Claudine. Huwag kang umasta na para kang isang marangal na babae. Gayong ginamit mo ako. Tumaas ang boses ni Claudine. Oo, ginamit kita dahil desperado na ako. Timang ka ba? Alam mong gagamitin kita.
Dapat malinaw yun sa'yo kasi nga pumayag ako dahil pag-aaralin mo ako. Bata pa ako noon. Nasa critical na kondisyon ng tatay ko. Pagod na pagod si nanay. Ako ang naiwang tanging magdedesisyon at gulong-gulong utak ko. Nung panahong kailangan ko ng tulong, sinunggaban mo, Julio. Kaya gusto ko nang lumabas sa kasunduan to dahil ayoko na. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Julio at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Sa tingin mo, makakaalis ka lang ng basta-basta? Akin ka, Claudine. Palagi kang magiging akin. Utang mo sa akin ang lahat ng meron ka ngayon. Nagpumigla si Claudine rito. Ano ba? Nasasaktan ako, Julio. Wala akong utang sa'yo. Lahat ng binigay mo sa akin, kapalit ang sarili kong katawan at kaluluwa. Matatakot ka. Sabi ni Julio at bigla na lang lumambot at naging malambing ang boses. Hindi mo alam kung ano ang magiging buhay kung wala ako. Kailangan mo ako. Kumunot ang noo ni Claudine. Hindi, mali ka. Kailangan ko ang kalayaan ko. Kalayaan? Mas lalong sumisidhi ang galit ni Julio. Umamin ka nga sa akin. May ibang lalaki ka na ba? Wala! Umigting ang panganang gobernador. Sa tingin mo ba may magtatrato sa'yo tulad ng ginawa ko? Wala, dahil ako lang. Magiging marumi ang tingin sa'yo ng ibang tao. Ako lang ang magtsatsaga sa'yo. Kasi sa akin ka naman talaga, simula pa lang. Bakas ang pananakot sa mga salita nito, ngunit ayaw niya nang magpadala. Hindi pagmamahal tong pinapakita mo, Julio. Nahuhumaling ka. Nababaliw ka na. Nabaluktot ang ekspresyon nito at mahigpit na hinawakan ng kanyang mukha. Sa tingin mo, kaya mo kong iwan? Sa tingin mo may ibang mag-aalaga sa'yo? Hindi nila gagawin yun sa'yo, Claudine. Malakas niya itong itinulak. Nilabanan ang mga luhang nagbabantang tumulo. Nasasaktan ako! Dinuro nito ang kanyang mukha. Hindi mo naiintindihan kung anong isinuko mo. Itinatapon mo ang isang buhay na kaya kong ibigay sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Claudine. Ayoko na nga! Tama na! Nagdilim palalo ang mga mata ni Julio at bumalik ang isang malupit na ngiti. Hindi ka makakawala sa akin, Claudine. Hindi ako papayag. Tandaan mo yan. Tumalikod si Claudine habang habol ang hininga. Tumakbo siya papalayo. Kailangan niyang habulin ang sariling kalayaan. Hindi pwedeng manatili na lang siya kay Julio. Pero paano niya lalabanan ang isang maimpluwensyang tao na katulad ng gobernador? Claudine! Malakas na sigaw ni Julio at hinabol siya. Bago pa siya makalayo, nahila na siya ni Julio. Tinakpan nito ang kanyang bibig at kinaladkad papasok sa loob ng bahay. Pinaghahampas niya ito pero pinadapo nito ang kamao sa sikmura niya. Mabilis siyang nanghina at hindi na nakalaban pa. Namalayan na lamang ni Claudine na nakatali na siya sa kama. Hinaplos ni Julio ang kanyang buhok na parang baliw. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. Pag-aari kita, kaya hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Dinuraan niya ito sa mukha, kaya malakas na dumapo na naman ang kamao sa mukha ni Claudine. Nalasahan niya agad ang kalawang sa kanyang bibig. Tumulo ang mga luha niya. Hindi niya alam kung papaano siya makakatakas doon. Pilit nitong pinaharap ang mukha niya. Nakita niyang may lumandas din na luha sa mga mata ni Julio, pero hindi siya naaawa. Walang ibang maramdaman si Claudine kundi takot at galit. Ayoko namang saktan ka. Mahal na mahal kita, Claudine. Pinunasan nito ang pulang likido sa gilid ng kanyang bibig. Mahal kita kaya ayaw kitang saktan. Kaya wag matigas ang ulo. Dito ka na habang buhay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Naiintindihan mo ba yon? Hindi na siya sumagot. Baka masaktan na naman siya. Kailangan ni Claudine ang lakas niya. Simula ng araw na yon, naging bilanggo siya ni Julio sa bahay na yon. Para siyang hayop na itinatali. Pinapakain naman si Claudine, nililiguan at binibihisan pero may bantay. Mga tauhan ng gobernador at kapag nagtangka siyang tumakas, alam niyang wala naman siyang laban. Saka lang siya nakakawala sa gapos kapag nilalak nito ang pinto ng kwarto. Hindi alam ni Claudine kung ilang buwan na siyang naroon o kung umabot na ba ng taon. Wala siyang ibang magawa kundi ang umiyak. Sigurado siyang hinahanap na siya ng kanyang pamilya. Kumusta ka, Claudine?
Nakangiting tanong sa kanya ng baliw na si Julio. Nakakapagod ang trabaho, pero pinilit ko pa rin pumunta rito para lang makasama ka. Tingnan mo naman ako. Kahit ano kaya kong gawin para sa'yo. Ganon kita kamahal. Pakawalan mo na ako. Nagmamakaawa niyang sabi. Nawala naman ang ngiti nito sa mga labi. At ano? Makikipaghiwalay ka na naman sa akin? Mabilis itong naghubad ng mga damit. Napaatras siya sa ibabaw ng kama. Yun na naman, gagamitin na naman ang kanyang katawan. Mas naging madalas ang pisikal na ugnayan nila ni Julio. Kahit ayaw ni Claudine, pipilitin pa rin siya. Kahit sobrang sakit na ng katawan niya sa mga sugat at pasa, walang pakialam si Julio. Tama na! Ayoko na! Umiiyak na sigaw ni Claudine. Malakas naman siyang sinampal ni Julio. Hinila nito ang kanyang mga paa at sinira ang damit. Mas lalo siyang napasigaw. Itinali pa nito ang kanyang mga kamay. Ngumiti na parang demonyo si Julio. Kahit sumigaw ka pa ng malakas, walang makakarinig sa'yo. Malayo sa kabihas na ng bahay na to. Mga tauhan ko lang ang makakarinig sa'yo at wala naman silang pakialam. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magpumiglas at humagulgol. Minsan, iniisip ni Claudine na baka kasalanan niya rin naman talaga. Kaya siya nasa ganong sitwasyon dahil mali ang kanyang ginawa. Baka parusa ng Diyos sa kanya kaya kahit anong pagmamakaawa, hindi siya makadaya sa kamay ni Julio. Pero muli niyang makikita ang liwanag sa gitna ng dilim. Isang hindi inaasahang tulong ang darating kay Claudine. Aling Mirna, ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Claudine sa ginang. Si Aling Mirna ang nag-aasikaso at nagluluto para sa kanya. Alam niyang naririnig nito lahat ng mga pag-iyak at pagmamakaawa niya sa tuwing nandoon si Julio. Pero katulad ng ibang mga tauhan ng gobernador, nagbibingi-bingihan lang ito. Tinanggal nito ang mga tali sa kanyang katawan. Nilagyan ko ng mga pampatulog ang pagkain ng mga bantay. Tumakas ka na. Kailangan mo nang umalis bago pa sila magising. Aling Mirna, naiiyak niyang sabi. Inabot nito ang isang malaking envelope. Pera yan. Nasa 100,000 yan. Sahod ko ng 1 buong taon kay Julio. Tumakas ka na. Magpakalayo-layo ka na. Yung hindi ka niya matutunton. Lumayo ka rito dahil marami siyang connection dito. Huwag kang lumapit sa mga pulis dahil may connection si Julio sa kanila. Huwag ka ring uuwi sa inyo kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Mas lalo siyang naiyak. Kahit makatakas siya, mabubuhay pa rin siya sa takot. Hindi pa rin siya lubusang makakalaya. Naluha na rin si Aling Mirna habang tinutulungan siyang magsuot ng jacket at mag-impake. Hindi ko na kayang sikmurain ang ginagawa sa'yo ni Julio, kaya pakiusap, magtago ka ng mabuti. Huwag na huwag kang magpapakita kay Julio. Tumango si Claudine. Labis siyang nagpapasalamat sa tulong ni Aling Mirna. Kaya yun na nga ang kanyang ginawa, nagpakalayo-layo na siya. Kahit hindi siya taong bundok, pumunta siya sa Cordillera. Nakisama siya sa mga katutubo at doon saglit na nanirahan. Pero lahat ng bangungot na binigay ni Julio sa kanya, may pabaon pala. Nabuntis siya nito. Gusto niyang mamuhi pero wala namang kasalanan ng bata. Alam ni Claudine na hindi naman ginusto ng baby na mabuo kaya pinili niya pa ring buhayin. Gayunpaman, ang pananatili sa bundok, ilang buwan lang din nagtagal. Nang bumaba siya para mamili ng mga kailangan niya sa pagbubuntis, nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari kay Julio. Bilanggo na yung gobernador na yan. Naku, mabuti nga, kurakot yan at napatunayan na. Sabi pa ng tindero sa tindahan kung saan niya napanood ang balita. Tapos nang mapatunayan, ayun, naglabasan pang ilang baho. Dahil sa nalaman, naglakas loob umuwi si Claudine. Medyo malaki ng tiyan niya pero pinilit pa rin umuwi. At nang makita siya ng kanyang pamilya, labis ang pagtangis ng mga ito. Matagal na nga siyang hinahanap ng mga ito at mas lalong nagulat nang makitang buntis na siya. Wala nang dahilan para itago pa ang lahat. Ipinaliwanag ni Claudine ang mga ginawa at mga kinahinatnan ng lahat ng mga nangyari. Labis ang pag-iyak ng kanyang ina at mga kapatid, samantalang ang kanyang ama nasuntok na ang pader sa sobrang galit. Walang hiya! Kulang na kulang pa ang pagkakabilanggo ng Julio na yon. Akala ko tinulungan niya tayo. Yun naman pala, ginawa ng masama ang anak natin. Gusto kong malagutan ang hiningang lalaking yun.
Sana maranasan niya sa bilangguan ang mga pinaranas niya kay Claudine. Umiiyak na sigaw ng kanyang ama. Hindi na maawat ang mga luha ni Claudine. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Umaasa siyang matapos na lahat. Pagod na siya sa mga alaalang iniwan sa kanya ni Julio. Idedemanda natin yon. Hindi pwedeng walang hustisya ang anak ko. Naluluhang sabi ng kanyang ama. Umiling naman si Carlita. Baka mabaliktad ang anak natin, Fasyo. Hindi tayo maimpluwensyang mga tao katulad nila. Isa pa naging kabit si Claudine. Hindi natin siya kaya, Fasyo. Baka kapag pinilit natin, madamay pang buong pamilya natin at mas mapahamak si Claudine. Mas lalong nagalit ang kanyang ama. Kinuha nito ang itak at balak pang sumugod sa presinto. Pinigilan naman ito ng mga kapatid niya. Tatay! Umiiyak niyang tawag dito. Hayaan niyo na po. Diyos na po ang bahala sa kanya. Pakiusap, huwag niyo pong dungisan ang kamay niyo sa ganong klase ng tao. Halos madurog ang kanyang puso nang mapaluhod ang kanyang ama. Halata ang kabiguan sa mukha nito habang umiiyak. Nakaluhod si Fasyo sa harap niya at halos halikan na ang kanyang mga paa. Nagmamakaawa ito at sising-sisi dahil walang magawa para sa kanya. Wala akong nagawa, Claudine. Patawarin mo ko, anak. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari to. Hindi ka lalapit sa demonyong yun. Anak ko, anong nangyari? Paano ka sinaktan? Paano kita igaganti? Sabihin mo sa akin, anak. Paano ko parurusahan ng lalaking yun? Hagulgol na tanong ni Fasyo sa kanya. Inalalayan niya itong tumayo. Tay, wala po kayong kasalanan. Huwag na po ha. Pakiusap po. Ang mahalaga, ligtas po ako at kasama ko po kayo ulit. Nagyakap silang buong pamilya. Kahit masakit, kahit tila pinagkakaitang hustisya, babangon pa rin si Claudine para sa pamilya at para sa anak niya. Sa mga lumipas na taon, tuluyan na ngang inaayos ni Claudine ang sarili. Pagkatapos manganak, nagpahinga lang ng kaunti hanggang sa nag-apply bilang nurse sa isang ospital. Nagkita ulit sila ng kaibigan niyang si Angie. Nakapagtrabaho ito abroad, kaya tinulungan na rin siya. Nang mabigyan ng pagkakataon, pinilit niyang makapunta sa Canada at doon magtrabaho bilang caregiver. Nang makapagtapos ang isa niyang kapatid, doon naman siya nag-aral ulit para maging nurse sa ibang bansa. Basta tulong-tulong silang magkakapatid na maiahon sa hirap ang buong pamilya. Mama! Tawag ng kanyang anak na si Nadia nang magbakasyon siya sa Pilipinas. Nakangiti niya naman itong niyakap. Kamusta ng baby ko? Humalakhak naman si Nadia. Okay lang po. I miss you, Mama. Miss you too, anak. Pero hindi mo na ako mamimiss kasi sa susunod kong balik, dadalhin na kita sa Canada. Nakangiting sabi ni Claudine. Napabuntong hininga ang kanyang nanay. At kami naman ang makakamiss sa apo namin. Mahina na lang siyang natawa. Gusto niya rin namang makasama si Nadia habang binubuo ang sarili at ang mga pangarap. Bukod doon, matanda na ang kanyang mga magulang. Alam niyang napapagod na ang mga ito. Napakakulit pa naman alagaan ng kanyang anak. Kahit anak niya si Nadia kay Julio, hindi siya kailanman namuhi sa bata. Wala naman itong kasalanan. Bukod doon, hindi na rin naman naghahanap ng ama si Nadia. May lolo naman ito at alagang-alaga ng mga kapatid niyang lalaki. Wala nang rason para maghanapan ng ama. Napatingin siya sa kalsada nang dumaan ang sasakyan ni Doña Aurelia. Hinaplos ng kanyang ina ang mukha niya. Iginanti ka na ng Diyos, anak. Naluluhang sabi ng kanyang ina. Umawang ang bibig ni Claudine. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkaroon ng rambulan sa bilangguan. Walang nagawang impluwensya ni Julio. Maraming saksak na natamo at halos hindi na makilala ang mukha dahil sa ginawa ng mga preso. Kaya wala na siya ngayon. Mukhang may mga bilanggo rin na may galit sa kanya. Saad ng kanyang ina. Huminga si Claudine ng malalim. Hindi siya natutuwa sa kamalasang sinapit ng iba pero nang marinig niya yon, parang lahat na lang ng nangyari ay tama. Wala siyang awa na nararamdaman. Claudine, halika rito. Luto ng request mong lechon. Bulalas ng kanyang ama. Mahina naman siyang tumawa at pumasok na sa loob. Bawal sa inyo yan, tatay. Tumawa naman ang kanyang mga kapatid. Bawal nga pero nakatikim na. Siya yung unang kumurot, ate, hindi masaway. Napangiti na lamang si Claudine.
Marami man siyang pinagdaanan, muli pa rin siyang nakabangon. Hindi man nakuha ang hustisya sa sariling paraan, tama lang na naniniwala siyang Diyos ang gaganti para sa kanya. At pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang makita niyang masaya, buo at masagana ang pamilya, ang biyayang ipinagkaloob ng may kapal sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, ang tagumpay na walang paggalang sa sarili ay isang mababaw na tagumpay lamang. Kaya hanggat kaya natin, hawakan natin ang ating mga dignidad habang umaakyat tayo para may maipagmalaki kapag nasa tuktok na. Tandaan din natin na hinuhubog tayo ng pinakamatindi at pinakamahirap na karanasan natin sa ating buhay. Kaya huwag agad tayong sumuko. Kapag nasa gitna tayo ng kadiliman, huwag sana tayong tumigil sa pakikipaglaban para lang maabot muli ang liwanag na inaasam. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.